Isa pong malaking karangalan na ipakilala ko po sa inyo ang pinakamamahal at pinagkakatiwalaan po nating Pangulo, kagalang-galang Benigno Noynoy Aquino III. Alam mo nyo, yung may silya ko, maupo. Yung wala po silya, sabayan na lang niyo ako nakatayo kung pwede. Oh. Lalo na yung nandun sa init ng araw. Diyan rin po, kamusta kayo dyan? Okay. Secretary John Abaya, Secretary Ikot Petilla, Senator Frank Drilon, Governor Oka Moreno, soon to be Mayor of Cagayan de Oro, ating pong susunod na Governor Manong Norris Babiera, ating pong kandidato for Vice Governor Win Militante, Mayor natin, ating pong Mayor re-electionist Alex Kina, ating pong sa pangalan lang po palagay ko talaga makakatulong sa atin talaga si Vice Mayor Marieta Abogada, Representative Senyor Pedro Unabia, Board Member Jesus Sardin, ating kandidato sa ikalawang distrito, kasamahang Mel Steren Sarmiento, Congressman at Secretary General ng Partido Liberal, local leaders of Misamis Oriental, fellow workers in government, honored guests, akong mga pinalanggang kaigsunan, maayong hapon sa tanan. Napag-isip po kasi, Cebuano o Ilonggo? Cebuano dito. Pag may duda ako, Kapampangan na lang ginagamit ko. Okay po. Kung mapapansin po ninyo, talagang sunod-sunod ang pagbisita natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ginagawa natin ito hindi lamang para ibalita kung gaano nakalayo ang naabot natin sa tuwing nadaan, kundi para rin iparating kung gaano pa kalayo ang maaari nating maabot kung tunay nating mga kasama ang ihahalal sa darating na eleksyon. Sino ba naman ang gustong tumigil at mapunta sa wala ang mga positibong nangyayari sa Pilipinas, lalo na dito sa Misamis Oriental? Sayang naman ang pagsusumikap ng butihing Governor Oka Moreno at Vice Governor Manong Norris Babiera at ang mga minamahal nating taga Misamis Oriental kung mapupunta lamang ang mga tagumpay na ito sa kamay ng ilang personalidad na kilala sa pagiging medyo pabaya at hindi mahagilap sa panahon ng kagipitan. Kumpiyansa po kung hindi ito mangyayari dahil malinaw naman sa pagtanggap ninyo sa amin dito sa Balingasag. Araw-araw saan ako napapadbad eh. Sa Miyerkules po, Brunei. Medyo lumampas ng Pilipinas. ASEAN Summit po kasi. Kailangan present tayo doon. Baka naman pag nagboto sila, delikado tayo. Pero hindi. Brother states natin yan. One for all and all for one. Sa Balingasag, kung gaano kalalim ang inyong tiwala at suporta sa ating mga reforma. Dagang salamat kaninyong tanan nga kauban namo sa tulid nga dalan. Kung may oras ho tayo, hahandog ko pa ng awit na usahay. Kaya lang ho, may mga ulap na nagbabanta, baka umulan, hindi ho timing yata yan. Babalik na lang ako siguro. No? Kung meron man pong isang bayan dito sa Misamis Oriental na talagang nagpapakitang gilas, wala pong iba kundi ang bayan ng Balingasag. Kinikilala ito bilang second-class municipality. Subalit, alam naman nating sa mabuting pagtitimo ng ating butihing Mayor Alex, hindi po nakapagtataka. Kung bukas makalawa ay hindi lang kayo maging first-class municipality na, kundi maging isang ganap na lungsod pa. Magandang nangyayari nga po sa bayan ng Balingasag ay sumasalamin sa progresibong tagumpay ng inyong lalawigan. Nariyon ang bagong world-class airport sa Lagindingan na bubuksan na sa Hunyo 15 nitong taon na to. Inaasahan nating talaga namang malaki may tutulong sa ating ekonomiya dito po sa inyong lalawigan at buong sa Kalakang Mindanao.
Nariyan din ang 27 irrigation projects na pinondohan natin na mahigit 225 milyong piso para sa magsasaka sa Opol, Mantikao, Claveria, Sugbong, Cogon, Nawan, Alubihid, Hasaan, El Salvador, Hinggo, Kapampangan na sumulat ho yata nito, tulad ko. Yung Gingoog ang spelling, naging H. At Cagayan de Oro City. Bukod pa sa 18 farm-to-market roads ay pinagawa natin dito sa inyong lalawigan. Siyempre, hindi maaaring mawala ang mga proyekto natin nagbibigay kalinga sa mga naging biktima ng mga nagdaang trahedya. May halos 4,500 kabahayan na tayong naipatayo sa 8,600 housing units sa target natin para sa Cagayan de Oro resettlement sites. Yung natitira po, ang balita ko ay kasalukuyang ginagawa at marami na pong malapit na matapos. Dito po magsisimula ang bagong buhay na mahigit 1,000 pamilyang dati ay nakatira sa Isla de Oro na sa tuwing uulan ay laging nasa bingit ng peligro. Bukod sa relokasyon, naglaan din tayo na 12 milyong pisong pondo para sa self-employment assistance kaunlaran. Gayon din ng 23 milyong piso para sa Cash for Work program. At hindi po tayo titigil sa pagbubuo sa mga proyekto at programa dito sa Misamis Oriental dahil hangad nating ilapit ang ating mga boss, ang taong bayan sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Subalit kahit ano pong ganda ng intensyon ng pambansang gobyerno, kung palpak at walang pakialam ang mga pinuno sa lokal na antas, wala rin po mangyayari, di po ba? Ang kailangan natin, mga leader na hindi kukupad-kupad, mga lingkod bayan na kapag tumugon sa inyong pangangailangan, dapat simbilis o mas mabilis pa sa kidlat. At kung may isa pong opisyal sa Misamis Oriental na hinugna para maging susunod na gobernador nyo, walang iba kundi si Manong Norris Baviera. Sa loob ng mahigit 25 taon, pinagsilbihan ni Manong Norris ang lalawigan sa iba't ibang katungkulan. At kitang-kita naman po ang malasakit niya sa mga kapuspalad. Isa siyang halimbawa kung paanong maaaring makaahon mula sa kahirapan ang isang Pilipinong handang magbanat ng buto at magsakripisyo para sa kanyang pamilya at bayan. At sa pagtakbo ni Manong Norris bilang gobernador ng Misamis Oriental, makakasiguro po tayong lahat sa serbisyong katauhan ang unahon, dili ang kaugalingon. Sensya na po kayo. Pag may HO, medyo challenging sa Kapampangan yan eh. Nadadagdagan at nababawasan po ng H sa amin eh. Huwag rin po natin kakaligtaan sa ating balota ang papalit sa posisyong iiwan ni Manong Norris para Vice-Gobernador si Win Militante na maghahatid ng kasinatian, kagawasan at kalambuan sa Misamis Oriental. Ko konti lang po malakpak, mukhang palpak na naman yung tinuro sa akin. Yung nagturo sa akin kasi Ilonggo eh, kaya baka medyo may mali. Kasama rin po natin ang kongresista ng unang distrito na talagang namang pinatunayan na ang husay sa paglilingkod bayan at tsak naman pong susuportahan muli na lalawigan. Walang iba kundi si Congressman Peter Unabia. Narito rin po, magdadala ng mas masigla at mas mayabong na ekonomiya sa ikalawang distrito. Walang iba po kundi si Jesus Sardin. Suportan rin po natin ang iba pang katuwang natin dito sa Misamis Oriental para po sa pagkaalkalde ng Cagayan de Oro at nangangakong tatapos sa mga anomalya at kapalpakan na matagal na nagahari sa CDO ang pinakamamahal na gobernador ng Misamis Oriental, Oka Moreno. Alam po nyo, masaya ako sa inyo pinakitang talagang napakainit na pagtanggap. Pero maski pa paano po, may konting kalungkutan dahil nabalitaan naman po natin ang nangyaring pag-ambush kay Ruth Quingona. Ang ina po ni Marie Quingona na tumatakbo bilang mayor ng Hinoog City. Nangangako po ako sa abot ng ating kapangyarihan at kakayahan at sa ngalan po ng batas, mananagot po ang dapat managot. Hahabulin at dadikipin po natin ang mga taong nasa likod ng karahasang ito. Narito rin po sinakasamang Clarex Uy para sa unang distrito ng CDO
ang alkalde naman ng El Salvador City, Mayor Boytan, at siyempre ang dynamic duo ng Balingasag, si Mayor Alex Quina at Vice Mayor Mayet Abogado. Kasama po ang Team Pinoy, sila po ang kabalikat natin magsusulong ng malawakang progreso at kaunlaran sa buong Misamis Oriental. Kung potensyal lang po ang pinag-uusapan, mahirap pong tumbasan ang natural na yaman ng inyong probinsya. Sa turismo man, sa pagnenegosyo, at maging sa mismong husay at talento ng mga taga-Misamis Oriental. Abot langit po ang kinabukasan at kaunlaran pwedeng makamit ng inyong probinsya. Subalit, lahat ng ito ay mananatiling potensyal lamang kung sa halip na tulungan kayo ay nagiging pabigat pa ang inyong opisyal. Kung sa halip na tumugon ay missing in action ang mga pinuno tuwing may problema, kung nais ng mga taga-Misamis Oriental na mapakinabangan at mapasakamay ang mga pagkakataong ito, tungkulin ninyong pumili ng mga pinunong tunay na kaagapay ninyo sa hirap man o sa ginawa. Ito nga po mismo ang prinsipyong tinitindigan ng Team Pinoy at ng mga kakampi natin dito sa Misamis Oriental, na kung may potensyal para sa inyong pag-angat at ginhawa, sama-sama tayong hakbang tungo sa katuparan nito. Kung may sakunawa ng mga problema, kami ang unang re-responde upang tulungan at alalayan kayo. At kung may tiwali o nanlalamang sa inyo, handa kaming tumaya upang ituwid ito at ibalik sa inyo. Sa aming mga boss, ang kapangyarihan ng gobyerno, kayo po yun. Boss ko dito sa Misamis Oriental, kamo ang akong ginasandigan sukad pa sa sinugdanan. Kamo ang nagbuhat og padayon nga nagabuhat og kabag-ohan. Dili na ta mo atras pa. Ag ipadayon nato ang atong pag-arangkada. Alam naman po nyo, isa sa pinakamatagal ko kasama, si kasamang Oka. At nung araw po, doon sa impeachment trial erap, di ba, nung unang-unang humarap po, parang tanda ko, taga Mindanao rin po yun. Medyo parang, ano ba ito pinaghandaan nito? Pero nung dumating si Oka, pulidong-pulido, maliwanag ang explanation ng kaso, naintindihan ng taong bayan, naging tulay para magkaroon ng katarungan. Pero ang importante po, 207 po, halos di nyo kilala. Pero isa, sa tumaya talaga sa atin, naniniwala makakadala tayo ng pagbabago, 07 pa lang, si Oka Moreno naman. Bagamat hindi kami magkapartido nun. At ganoon rin naman ang tiwala ko kay Oka, maski nung hindi kami magkapartido, sample po. Actually, mahaba-haba ho itong mga dinala natin sa Misamis Oriental. No? Pag binasa ko lahat to, baka magkumpara yung mga ibang probinsya, parang ang dami sa Misamis Oriental, kulang yata sa amin. No? Pero siyempre, mapapalaki ho dito. Siyempre, Langindigan Airport, 7.8 billion na yun eh. Hindi naman pwede airport lang, may karsada. Sa karsada ho, pwede bang daan ako lang, mabilisan ha, pero hindi ko na hububuin. Baka pagpunta ko sa ibang lugar, medyo sabihin na wala kaming 50% ng Misamis. Okay. For instance, no? Meron pong, sa Langindigan, mula 2 lanes, magiging 6 lanes. Ang allocation po niyan, 90 million. Nung binid out to, naging 83 million, nakatipid tayo ng 7 million. Pero maliit na pagtitipid yun. Meron nung Butuan City, Cagayan de Oro, Iligan, ang tawag po BCIR Project, Opol, Laguindingan Section, contract cost 396.22. Meron na po tayong 305 na nalaan para dito. Alam niyo, sunod-sunod ito eh. Pero simple na lang ho. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, in-estimate ng DPWH, ito ang gagastusin, nakikipagtulungan ang inyong gobyerno at mga kontratista dito. Halos lahat ng project na pumunta ng Misamis Oriental, mas mababa ang contract cost kesa dun sa bid maximum or yung bid na ating price. No? Ibig sabihin po nun, yung kailangan nyo, ginagawa na. Yung kulang pa doon, meron na nakalaan na pondo, may savings para pondohan pa rin yun. Lahat po nito, no, bakit hindi magpapatuloy? Hindi naman ng problema eh. Stock market po natin, sana, no, katok tayo sa kahoy muna. Nung bago tayo mag-umpisa, ang stock market index po, bahagyang 4,000. Para bang pag nagmamaneho tayo na matulin, para mapagyabang, umabot ako ng 120,
pumitik na 120, balik agad below 120. Stock market to nung araw, 4,000 ang index, baba agad. Kanina umaga po, pumalo na 7,000. Okay? Kaninang tanghali, 7,050. Magsasara na po ngayong hapon ng 3 o'clock. Inihintay ko lang po yung balita. Sana po nanatili sa 7,000. Halos doble na ang halaga. Stock market to nagsasabi kung gaano kaganda ang tingin sa ating ekonomiya ng mga namumuhunan. Madaling salita po. Lumalaki ekonomiya natin, dumadagdag yung mga buwis na nakokolekta natin dahil mas matino na ang pagkolekta. Pag ginugol natin, tama yung paggugol. No, wala hong tongpats, walang bukol. So, kung tayo may pangangailangan, tulad classrooms. Nung nag-umpisa ako, sabi sa akin, 66,800 classrooms ang kulang ng Pilipinas. Ang kaya ng budget po natin every year, 8,000. 6 years ang binigay nyo sa akin, di 48,000 classrooms lang. May utang pa ako pagbaba ko sa 2016. Pero magandang balita po, ayon sa DepEd, tapos na ang backlog natin bago matapos ang 2013. Wala na pong kulang na classroom. Yung pinalitan natin, sabi hindi natin kayang pakainin sarili natin. Nag-aangkat tayo ng 1.3 million metric tons of rice every year. Yung 2010, ginawa pa nila 2 million metric tons ang in-import. Kulang natin 1.3, ang kukunin mo 2. Di may sobrang 700,000 tons. Saan po nilagay yun? Sa warehouse na hindi ate, inarkila pa natin. Maraming nakinabang, hindi ho tayo kasali. This year, pangako sa atin ni Secretary Alcala ng Agriculture, baka hindi na lang tayo self-sufficient, mag-e-export pa tayo. Madaling salita po. Yung akala natin imposible dati, nagiging posible na. Lahat po nito, parati ako pag buwabalik sa inyo, sinasabi ko, kayo ang boss ko. Paano ako nagkaroon ng pagkakataon nito? Bay, pinigyan niyo akong pagkakataon. Paano ko pwede labanan lahat itong mga tiwali? Bay, nasa likod ko kayo. Pag kayo humarang-harang dyan, sagasaan namin kayo. Lahat ng pagbabago nito, lahat ng kailangan kong tapang, siyempre, lahat ng inspirasyon sa inyo nagmumula. Kaya ako po yung papakapal na ng mukha. Kung maganda na ho, ang tinatakbo ng bansa natin, at talagang napakalayo doon sa pinalitan natin sa kalahating taon na muno sa atin. At talagang, di ba, parang tinanggalan na tayo ng pag-asa. Ako po yung nakikiusap. Huwag naman niyo akong bibigyan ng pabigat. Bigyan naman niyo ako ng mga taong pag binabaan natin ang pondo dahil nangako may ganitong proyekto, pagdating ko doon, makikita ko yung proyekto, baka nakatipid pa tayo. Yeah. Pag gano'n ang kasama, madaling magsabi, oo, tulad ng pagsabi ko, oo kayo ka. Eh siyempre sa ating susunod na gobernador, eh palagay ko magkabalahibo yan. Madali rin ho magsabing oo. Pero pag yung, tulad ngayon nangyari sa ARM nung araw, di ba? Aalis yung estudyante, lalakbay sa Ghost Road. Pupunta, hahanapin yung Ghost School para mahanap at magpaturo sa Ghost Teacher. So yung kanyang education, naging Ghost. Nung inayos ni Mujib Bataman, natawag sa tuloy Ghostbuster. Okay. So, yun lang po. Simple-simple naman to. Tandaan po natin, ha? Hindi ko naman sinasabing masasama yung hindi natin kasama. Pero palagay ko naman, silang humiwalay, maliwanag. Hindi sila kami. Kung hindi sila kami, iba siguro pakay nila. Kung ang pakay namin gusto nyo, bakit nyo ilalagay yung hindi kaparehong pakay natin? Tama po ba? Baka naman hindi na nyo ako ma-welcome dito. Sobrang haba ako magsalita. No? At saka yung una po kanina, medyo dahil lumalapit ng konti, at saka na lang po yung usahay. No? Saka baka kung matapos yung usahay, baka dito pa tayo makapag-asawa. Tatagal ho tayo nito. Eh, inihintay tayo sa Cagayan de Oro. Mahirap naman sabihin doon, ba't ka natagalan? Nagpakasal muna ako doon. Anyway po, mga kasama ulit ha. Wala tayong hindi pwedeng maabot. Sipin nyo, talagang ang dami kong pwede ibalita sa inyo, kaya lang, tingnan nyo gano'ng kakapal to, summary pa to. No. Nakikita naman nyo, nababasa nyo, nakikita nyo sa TV, nararamdaman nyo kung ano ang pinagbago. Sample pa lang ho yan. No. Pwede pa lalong bumilis to. Dahil in 3 years and 2 months, bababa na tayo sa pwesto. Mga noon of June 30, 2016. Actually, mga 11 o'clock, papaalam na ako sa inyo. Pagpaalam ko sa inyo, lahat tayo magtinginan, mata sa mata at masabi nating
talaga naman ang laki na ng pinagbago ng Pilipinas. At pag nasabi natin yun, tatandaan ninyo, kayo ang gumawa ng lahat nito. Kaya doon po, maraming salamat at sana po, Mayo 13, intindihin natin na kinabukasan ng salinlahi. Manigurado tayo sa ating mailuluklok sa pwesto. Magandang hapon.